Na-on natin, may power. Patayin muna natin, tapos hawakan natin yung kanyang areko. Masakit mga ka-viewers, medyo may ground. Hello mga ka-viewers, mayroon lang akong isi-share sa inyong isang mixer. Dumating kanina to, bagong-bago pa siya pero nagka-problema agad. Ito siya oh, ginagamit nila kanina, kaya lang biglang nawala yung power, biglang hindi gumana. Kaya nagka-emergency, dinala sa akin kanina. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung anong problema nito. Yan siya mga ka-viewers. Mayroon siyang power. Saksak natin. Ayan siya. Yung kanyang power, ito, nagbi-blink. Yung 48 volts niya, yung power niya nagbi-blink lang. Yan siya, iMix na Trident na 8 channel mga ka-viewers. Papakita ko sa inyo kung anong problema niya. Ito siya mga ka-viewers, dito ko na siya ginawa sa likod ng sasakyan dahil biglaan. Try nating tingnan kung anong problema niya. Pero malimit mga ka-viewers, sa mga nagagawa kong ganito, sa power supply ang problema niya, yung kanyang diode. Dahil ilan na rin yung mga nagawa kong ganito, yun lagi ang nagiging problema. Yung supply niya sa 12, 15, mga ganun. Pero to, tingnan natin kung anong problema niya. Papakita ko sa inyo para kung sakaling magkaroon kayo ng ganitong trouble na sa mixer, lalo na yung may mga maliliit na sound system, at least alam nyo kung paano gawin. Tapos sa mga nag-uumpisa, alam nyo kung paano gawin itong ganitong klaseng mixer. Simple lang naman yung kanyang power supply mga ka-viewers. Ito lang. Meron siyang negative 15, may positive 15. Ito yung kanyang 48 volts. Ito yung kanyang 12. Tsaka meron siyang 5 volts. Yan yung kanyang supply. Simple lang. Ngayon titingnan natin yung kanyang mga secondary diode. Kasi ito yung malimit na nagiging problema ng ganitong mixer. Yung mga nagawa ko dati na mga ganito, dito lang ang nagiging problema niya. Try natin itong diode ng 12 volts. Okay siya. Itong diode ng 15 volts positive. Okay. Itong diode ng 15 volts negative, shorted siya ka-viewers. Ito yung may problema kasi reverse forward 0-0 yung kanyang halo, yung kanyang reading. Kumbaga shorted siya, yan oh. Malimit mga ka-viewers sa mga ganitong power supply, yung mga ganitong diode na nasisira. Yan yung madaling bumigay sa kanya. Try nating palitan. Ngayon maganda ka-viewers, yung mga ganitong diode, papalitan na natin siya ng yung malalaki, yung mas malalaking diode para sure na matibay. Mas maganda kung palitan na rin natin yung kanyang positive 15 para siguradong tumagal. Kasi yan lagi yung nasisira sa kanya. Ngayon, meron tayong diode dito. Ito yung ilalagay natin. Ayan.
Kumbaga sa mga resistor, ito yung mga 1/4 watts, parang ganun siya kalalaki. Galing dito sa board ng flat screen. Dito ako kumukuha kasi alam kong mas matibay siya kaysa yung sa ibang mga board. Kasi sa TV, mas original yung mga ginagamit na pyesa. Ayan, bago natin ikabit, testerin muna natin yung diode. Ayan, yung reverse, wala. Yung forward, mayroon. Itong isa. Yung reverse, wala. Yung forward, mayroon. Ayan. Ngayon, itong tinanggal natin, itry nating testerin. Oo naman yung isa nito mga ka-viewers. Yung sa positive 15. Ang sira sa kanya, yung nasa negative. Ayan o. Reverse forward siya, 0-0. Ayun. Kaya para sure mga ka-viewers, papalitan na natin siya. Tapos i-testing natin kung may init siya para sure. Kasi ang mixer, matagal talaga siyang ginagamit. Kaya kailangan yung ikakabit nating pyesa, hindi siya malakas o hindi siya mabilis uminit. Ito kasing mixer na to ka-viewers, ginagamit ng kumpanya dito sa amin sa pagla-live nila, live streaming. Ngayon yung pagla-live nila, biglang nagka-problema itong kanilang mixer. Ingatan nating dumikit sa kanyang katabi, baka pag natanggal yung hinang niya o pag uminit, baka matanggal sa hinang, baka mag-short. Kaya kailangan malayo siya. So nga pala, salamat sa mga nanonood sa ating mga video. Sa mga nagsusubscribe, salamat. Hayaan nyo at pagka mayroon pa akong mga bagong na-encounter na mga trouble ng mga gamit natin, share ko sa inyo para kahit papano makatulong yan sa paggagawa nyo o kahit pang-maintain man lang sa mga gamit nyo sa bahay. Siguro mas maganda palitan na rin natin yung sa 12 volts niya para siguradong okay na. Hahanap muna tayo ng ibang diode na ilalagay natin. Pero siguro mga ka-viewers, bago natin palitan ito, itry muna nating paganahin kung hindi ito malakas uminit para kung magpapalit tayo, sure na natin yung diode kung matibay. Ngayon, testingin muna natin mga ka-viewers kung malakas uminit itong ating mga nilagay na diode. Baka kasi nagpapalit tayo bago natin ito palitan. Baka nagpapalit tayo ng diode, malakas naman palang uminit, uulit-ulit tayo. Kaya bago natin ito palitan, testingin muna natin ito. Ayan, saksak natin. Tapos i-on natin. Yan. Yan, may power na siya ka-viewers. Ngayon, testerin natin yung kanyang voltahe kung tama. Ito yung kanyang negative 15. Tapos ito yung positive 15. Okay rin. Ito yung kanyang 48 volts. Tama. Tapos ito yung kanyang 5 volts. Ngayon, ito yung kanyang 12. Yung 12 niya, 15 pa rin. Ayan. Pero okay lang siya ka-viewers. Ayan. Okay naman. Ngayon, try nating hawakan kung umiinit yung nilagay nating pyesa. Patayin muna natin para sure. Para hindi tayo makuryente. Yan. Patay na. Yun. Okay naman siya. Hindi umiinit.
Ngayon, pwede na nating palitan yung isang diode na to. I-sure natin para hindi mag-back jab o hindi na ulit masira kasi minsan mahihina yung nailalagay nilang diode. Kaya i-sure natin, palitan na natin. Ayan. Kasi mahirap na ako baka kung kailan na ginagamit. Doon. Siya nga pala mga ka-viewers, salamat sa panonood nyo ng ating mga video. Sana kahit papano nakakatulong to sa inyo, kahit pang maintenance ng inyong mga gamit o kayo na ang gagawa ng inyong mga gamit. Sana kahit papano makatulong. Ayan, napalitan na natin. Sure lang natin na hindi siya didikit sa iba para hindi siya masira. Yan, ngayon i-try uli natin. Pero sa pagkakabit ka viewers, sure nyo lang na yung positive tama sa polarity ng dating diode niya para hindi magkaroon ng problema yung ating ginawa. Yun, may power ulit. Tapos testingin natin. Yun, okay naman siya. Patayin natin, bunutin natin, tingnan natin kung umiinit. Yan, okay naman. Ngayon, tatry nating patagalin konti kung okay siya. Kasi ang mixer matagal na ginagamit, minsan maghapon, ganun. Kaya kailangan testingin ito ng matagal bago gamitin ng tuluyan. Yan, sige, tagalan lang natin. So yan mga ka-viewers, balikan uli natin tong ating ginagawa. Testerin pa rin natin yung kanyang supply. 15, negative, okay. Positive 15, okay. 48 volts, okay. 12, tsaka 5. Yan. Okay siya mga ka-viewers. Ngayon, patayin na natin. Sasawakan natin dahil matagal nating tinesting. Bunutin natin para malaman natin kung hindi siya uminit. Ito umiinit, pero yung kanyang mga diode hindi. Ibig sabihin, okay na siya. Pwede na siyang gamitin. Kahit medyo matagal, pwede na siyang gamitin. Ito yung kanyang dating mga diode maliliit. Simple lang ang power supply ng ganito mga ka-viewers. Ito yung mga tinatawag na auto volt na power supply. Yung ibang mixer kasi mga ka-viewers, gaya nung isa kong mixer, transformer type siya. Para sa akin ka-viewers, mas matibay yung mga ganon, mga transformer type. Kasi kahit matagal siyang gamitin, talagang okay siya. Hindi siya gaanong umiinit, hindi siya masyadong umiinit. Yan mga ka-viewers, try na nating saksak kung okay na. Yun mga ka-viewers, meron na siyang 10, meron na siyang digital display. Yan, okay na siya. Ngayon i-try natin sa mic. Try natin kung papalo yung kanyang meter. Check,
check, check, check, check, check. Check, check. Check, 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 check. Ayan, ka-viewers, pumapalo. Check, hello. Okay na. Try pa natin yung iba. Siya nga pala mga ka-viewers, sa ka-viewers nating si nagpapa-shoutout kay John P. Technician. Hello sa'yo. Sana may matutunan ka sa ating mga video. Salamat sa panonood. John P. Technician. Check, check, check. Hello. Check. Check, check, check. Check, 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 check. Check, check. Check, check. Okay. Konti na lang. Check, check. Okay mga ka-viewers, yan ang ating naging project na mixer. Sana kahit papano'y makatulong to sa inyo, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang na maggawa. Pag naka-encounter kayo ng ganitong mga mixer, simple lang ang nagiging problema niya. Sana kahit papano makatulong. Sana sa mga susunod pa nating mga video, mapanood nyo pa. Okay, salamat. Bye-bye!